bata, tuon ang pandinig, huwag munang kausapin yung katabi, tingin lang muna kayo dito. Huwag kayong magsawa sa pagmumukha ko, ha? Kasi habang tayo ay naririto sa Hilingan Mission Church, tayo pa rin na magkikita-kita. Ano po? Lahat tayo magaganda sa paningin ng Diyos. Walang pangit sa Kanyang harapan. Ngayon po, buksan natin Mateo chapter 8, verse 28 hanggang 34. Huling mga talata po ito sa chapter 8. Matatapos na po tayo. Ang pamagat ay Jesus was pleaded to leave the region. Sa isang maikling salita, lumayas ka. Pinalayas ang Panginoon Jesus. Ano po? Ngayon natin pong basahin. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo ng lupain ng Gadareno, sinalubog siya ng dalawang lalaking sinasapian ng demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila, kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisisigaw ang dalawang lalaki. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka baga upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisigaw. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ng mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin ang kanilang lupain. Sa isang maikling salita, pinalayas siya. Kaya yun po ang ating pamagat. Ngayon, mga bata, naunawaan ninyo yung binasa ko? Opo. Anong nangyari? Ang Panginoong Jesus, ang sabi ng nakaraan, sumakay sa daong, pagkatapos naglakbay. Diba? Bago sila naglakbay ng nakaraan, sinalubong siya ng bagyo, hangin, at mga alon malalaki. Anong nangyari? Pinagalitan niya ang kanyang mga alagad. Bakit? Natakot silang lubha. At sinabi nila, Panginoon, mamamatay kami. Hindi nila alam, kasama nila ang Panginoon. Kung bagat sinusubok sila. Ngunit sa pagkakataong ito, anong sabi doon? Nakarating na sila doon sa kabila. Ang sabi, ang lugar na yun ay lugar ng mga Gadareno. Region. Ngunit kung paghahambingin ninyo sa aklat ng Lucas at ng Marcos, ano ang sabi doon? Ito, kung titingnan ninyo sa aklat ng Joshua 24, yung tinatawag na lahi ng mga Gergosite. May mga lahi po pala. Yung lugar na yun ay lugar ng mga hintil. At kung papansinin ninyo, dito natin patutunayan na ang aklat ng Mateo ay talagang para lang sa mga Hudyo. Bakit? Tingnan ninyo mabuti. Sa aklat ng Marcos. Paglumpingin natin, sumabilit lang po tayo. Marcos 5:1-20. Marcos, chapter 5, verse 1-20. Saglit kong babasahin. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, ay sinalubong siya ng isang lalaking sinasaipian ng masamang espiritu. Mayroon po kayong napansin? Sa aklat ng Marcos, iisang lalaki na sinasapian. Pagdating sa aklat ng Mateo, bakit dalawa? Ibig bang sabihin, mali ang banal na kasulatan? Hindi po. Tama. Bakit? Sapagkat ang aklat ng Mateo ay para sa mga Hudyo, kinakailangan ng dalawang saksi para patunayan na totoo ang kanyang sinasabi. Ang aklat ng Marcos, ang aklat ng Lucas, iisa lang ang sinasabi. Bakit? Yun ay para sa mga hintil. Walang pakialam kung dalawa ba o kahit na isa lang. Dahil iba yung target niya. Ano po? Sa ating pong pagbabasa, mahalaga na maunawaan natin
yung binabasa natin aklat kahit para kanino. Hindi po direktang para sa atin. Inuulit-ulit po natin yan. Bakit? Para makita tunay at totoo ang salita ng Diyos, dapat tama ang interpretasyon. Dapat nasa konteksto. Hindi kathang-isip. Hindi gawa-gawa lang ni Mang Totoy o ng sino mang mga tagapangaral. Kapag gawa-gawa lamang yon, hindi yon matatawag na salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya patunayan po natin, dalawa. At dito sa aklat ng Lucas, Marcos, mayroon pong kanya-kanyang target. At kung pansinin ninyo, sa aklat ng Mateo, ano ang sabi doon? Nagsalita siya. Ano daw ang pakialam? Kilala niya ang anak ng Diyos. Diba? Minsan po, mas maigi pa yung mga demonyo kilala talaga sa Jesus. Maraming tao, kilala ang pangalan ng Jesus, pero hindi kilala personally. Bakit? Hindi nila alam na sila tunay at totoong anak ng Diyos. Bakit ganoon? Kasi po, minsan, karaniwan, hindi na uunawaan ng lubos-lubos. Kaya dapat, mabuksan ang ating mga unawa sa mga bagay na ito. Na ikaw, kapatid, bata, matanda, kapag tinanggap mo sa Jesus na Panginoon at Tagapagligtas, ikaw ay anak ng Diyos. At ikaw ay bahagi ng kaharian, ng kingdom na itinatag ng Panginoong Jesus. 2,000 taon, nasa sa iba't ibang dako ng mundo. May sa Korea, may sa Japan, may sa Amerika, mayroon sa Kilingan. Ito na po yung Kilingan Mission Church. Baka sabihin nyo, bakit kayo lang ba? Di ba ang dami nagkiklaim? Kami man din ay yung mga anak ng Diyos. Pero dito nga po natin titingnan, paano nila pinag-aaralan ang salita ng Diyos? Paano nila ini-apply sa buhay ang salita ng Diyos? Hindi lamang po ito basta binabasa, ito po ay inuunawa, iniintinding mabuti, at higit sa lahat, ipinapamuhay. Amen? Amen. Mga bata, amen? Amen. Nakakatuwa, ito yung awit natin kanina, lahat kayo nakakasunod. Ganun ang isang tinatawag na magkakapatid. Sa ating pagsamba, sama-sama. Sa ating pag-awit, sama-sama. Sa ating pakikinig, sama-sama rin. Kaya mga bata, pakiusap, makinig muna. Amen? Dito kung titingnan ninyo, sa aklat ng Mateo, binibigyan ng diin na ang demonyo ay, ano tawag doon? Kinakatakutan. Wala kang makapagsaan. Walang sino mang makadaan doon. Ibig sabihin, binibigyan ng empasismo na yung demonyo ay mayroong otoridad sa lugar na yun. Ngunit nang dumating yung Panginoong Jesus, mapapansin ninyo, malayo pa, kilala na. At ang sabi dito, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka baga upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon. Natakot siya. Ano bang panahon yung binabanggit dito? Na hindi pa panahon. Panahon ba ito ng paghuhusga? Judgment? Hindi po. Ang tinutukoy dito yung panahon ng Panginoong Jesus na hindi pa siya ipapako sa krus at hindi pa rin siya nag-re-resurrect. Alam ng demonyo yung mga ganung bagay. At kung papansinin ninyo, nakikiusap doon sa kabila, ano ang sabi doon? Kung palalayasin mo kami, magkaiba po yung presentation. Bakit? Dahil nga po, magkaiba ang target niya. Amen? Kaya sa ating po pag-aaral, i-compare ninyo. Tingnan ninyo. Unawain natin. Bakit gano'n? Di ba Kuya Lawrence? Naunawa natin? Di ba sa school, pag pinagbabasa tayo, minsan ako po, kunting balik tanaw tayo. Noong akong high school, nag-aaral ako, marunong ako bumasa, pero hindi ko nauunawaan. Maraming gano'n di ba? Pag pinagbasa mo, yung iba talagang hindi naman makabasa. Tayong mga anak ng Diyos, dapat pag binabasa natin ang kasulatan, dapat nauunawaan natin. Hindi lang basta binasa natin. Kaya mas maganda, pag binasa mo, lumalabas sa bibig mo yung salita. At the same time, pumapasok sa puso, pumapasok sa isip, at nauunawaan. Amen? Hindi pa kayo, di pa tinutusan kayo ng nanay, bumili ka nga ng asin. Opo. Tapos babalik. Ano nga po yung patis? O di ba mayroong gano'n? Nadidinig pero hindi naiintindihan, hindi inuunawa. Ang mga anak ng Diyos, naniniwala ako na inuunawa natin ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na ang tungkol sa salita ng Diyos. Bakit? Dadating ang oras at araw. Alam niyo po, nung linggo tumaas yung BP ko, akala ko kukunin na ako ni Lord. Kasi tuloy-tuloy na nataas.
bumili ako ng katapress. Sabi ko muna Papa, kung bumili ka na ng katapress, ilagay mo sa ilalim ng dila mo. Ayun, doon lang kung nagsimulang bumuka. Akala ko katapusan na. Akala ko mag-minute na kami ng Panginoon. Pero hindi po pala, mag-minute pa rin po tayo ngayong linggo. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Salamat. Maraming pagsubok. Maraming mga kung ano ng problema sa buhay natin. Pero ang sabi ng Panginoon, alam niya na yan. Bago pa tayo, tinawag. Iingatan niya tayo. Kahit sa gitna ng mga pagsubok na napakabibigan. Amen? Kung pansinin niyo dito, minsan binanggit, anong sabi ng Panginoon doon sa mga guro ng batas ng ibig sumunod, walang kahiligan ng ulo at anak ng tao. Bakit anak ng tao? Dadaan siya sa paghihirap. Dadaan siya sa mga tinatawag na kahirapan. At dito kung pansinin ninyo, pinagaling yung dalawang inaalihan ng demonyo. Pinalayas. Pero sa kahuli-hulihan, ano ang sabi? Lumayas ka sa amin. Hindi ka namin kailangan. Kung pansinin ninyo yung pinag-aaralan natin ng una sa chapter 1, sa verse 1, di ba mayroong isang centurion dito na mayroong alipin? Tapos sila hintil. May alipin. Pero, nanampalataya, hindi tinakwil ang Panginoon. Pero dito, napapansin ninyo, itinakwil siya. Bakit po kaya? Yun ang isang malaking katatungan. Bakit? Sino ang sasagot? Ate Juster, bakit kaya? Bakit siya pinalalayas? Bakit siya pinaalis? Bibigyan ko kayo ng tip. Di ba meron ditong foremost farm? Ano ang mga nasa foremost farm? Baboy. Anong ginagawa nila sa baboy? Baboy daw. Siyempre, inaalagaan. Para kainin. Sabi, isang maiking salita dahil sa kayamanan. Yung napuntahan dito ng Panginoon na dadalhin ay isang farm ng maraming baboy. Bakit? Mayroong mga tagapag-alaga eh. Nung makita nila na pumasok yung demonyo sa baboy tapos nahulog, nagkandamatay. Wala na silang hanap buhay. Nawala ang kanilang pagkakakitaan. Wala nang ham. Wala nang barbecue. Di ba? Iisang punto dahil sa tinatawag na kayamanan. Kaya po tayo, pansinin natin, ang pagtawag sa atin, huwag nating mitiin yung mga yaman ng daigdig na lilipas din naman. Mawawala. Oo. Yung iba halos hindi na matulog. Kaya negosyo. Di ba? Kaisip ng pera, parami ang pera. Pero kapag nagkasakit at namatay, nagkaroon ng karamdaman, may magagawa ang pera? Wala. Maniwala po kayo sa hindi. Kahit bumili kayo ng maraming gamot, kung ayaw tanggapin ang katawan ninyo, walang saysay ang pera. Ngunit ang Panginoon, sobrang napakahalaga yung ginawa niya. Napakahalaga. Pinuntahan niya ang gadarin para palawak ang kingdom. Para mag-minister. Para pagalingin yung dalawang inaalihan ng demonyo. At sa huli, napalayas niya. Ibig sabihin, nakalaya. Yung bandage na tinatawag na masamang espiritu, nakalaya. Di ba? Naging bahagi na tinatawag na kingdom ng paghahari ng Panginoong Hesus. Ngunit sa huli, ano ang sabi doon? Nagtakbuhan papuntang bayan ng mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalitan nila sa buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Amen. Ngayon, tingnan niyo yung mabuti. Yung centurion na may alila na pinagaling, pinangkilit niya ang Panginoong Hesus. Ito, makikita niyo, isa ring hintil. Lugar ng mga hintil. Ano ang nangyari? Pinalayas. Tanungin ko kayo, kung kayo ang nasa kalalagayan, ano ang gagawin ninyo? Tutularan niyo ba yung tinatawag ng centurion? O tutularan niyo rin yung mga gadarino na palalayasin niyo sa Panginoong Hesus? Alam niyo, kapag ang tao hindi tinanggap ang Panginoong Hesus, wala na siyang pag-asa. Judgment ang kanyang kahatuan. Maraming nagsasabi kapag may namayapa, kasi ninyo mabuti, ito po isang may malaking aral. Pag may namayapa, lalagyan nila ng rest and peace. Sumalangit ka na nawa. Alam niyo po, pagkatapos ng buhay na ito, may panibagong buhay.
Kung tinanggihan mo si Jesus, sa palagay mo kaya may buhay ka? Wala. Iisa lamang ang kapamaraanan ng pagpapatawad ng Diyos. Tanggapin si Jesus. Tinatanggihan siya sa lupa ng Gadareno at sa buong Israel tinanggihan siya. Pero ba silang kaligtasan? Wala. Dahil tinanggihan nila. Hindi mo natin dapat tanggihan. Sa pagkatok ng Panginoon Jesus sa puso natin, kahit na kayo mga bata, dapat yung siyang tanggapin. Dapat yung siyang paglingkuran. Dapat tayo maging bahagi ng kanyang kaharian. At sa inyong pagtanggap, nagiging mga anak tayo ng Diyos. Doon pa lamang tayo magkakaroon ng tiyak na kapatawaran at kaligtasan. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam mo, yung maraming mga tao, lagi ko itong pinuulit-ulit. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito. Ang paniniwala ng maraming tao kapag namatay sa kalang pupunta sa kaharian, hindi po totoo yung yan po isang panaginip lang. Kinakailangan ngayon pa lang, mapapunta ka sa tinatawag na kingdom ng Panginoong Jesus. Nasaan yung kingdom na yan? Narito yan. Kung saan ipinapangaral ng buo ang salita ng Diyos. Ikaw ay bahagi noon. Kaya kung dumating ang panahon na kumikit ang ating mata, mayroong tunay na kingdom. Alam niyo kung ano yung nakikita nyo yan? Kalawakan, langit. Yan ang unang langit. Yung pangalawang langit, yun yung pinananahanan ng mga anghel at ng mga spiritual na bagay. Yung ikatlong langit na nakita ni Esteban. Anong sabi ni Esteban habang siya binabato? Nakita ko bukas ang ikatlong langit. Nakatunghay ang anak ng Diyos. Doon tayo pupunta. At para doon talaga tayo. Para dito ang kaligtasan sa panahon ito ay ito. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoong Jesus, tinatangkilik mong salita, ikaw ay ligtas. Ito ang kaligtasan niyo. Ngunit, naniniwala rin ako na pagdating ng panahon, pikit ng ating mga mata sa anumang kapamaraanan, makakapiling natin ng Diyos. Future po yun. Ito yung ating ngayon. Present. Amen? Dapat natin maunawaan mga kapatid, mga bata, ang mga bagay nito. Kahit sa murang isipan, dapat maunawaan natin. Mayroong kapahamakan. Kaya nga binigay ang Panginoong Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. At sa kanya pagkabuhay na uli, yun ang katibayan na tayo ay mayroong kaligtasan. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay umupo at manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa aming pagtalakay sa chapter 8, verse 28 hanggang 32, na kung saan ay pinakita na ang hinaalihan ng demonyo ay pinalaya ng Panginoong Jesus at tunay na naging malaya. Ngunit sa kasawiang palad, siya ay hindi tinanggap ng mga Gadareno. Narito kami, Panginoon, naunawaan din namin na ang senturyon ng nakaraang pag-aaral na pinagaling ang alila ay tinanggap ang Panginoong Jesus. Kung kaya't siya ay naging bahagi ng iyong kaharian. Narito kami, Panginoon, kung kami man ang tatayo sa ganong kapamaraanan, pipiliin pa rin namin ang Panginoong Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At siya ay aming paglilingkuran. Kaya nga dakilang Diyos, maraming salamat. Ipaalala mo sa amin sa bawat araw, ng bawat panahon at oras ay mahalaga habang narito kami sa mundong ito, na kami maging handa sapagkat darating ang oras at araw, babawiin mo ang aming buhay. Kung kaya't bago dumating yan, naway natanggap namin ang iyong pagpapatawad. Natanggap namin ang regalong buhay na walang hanggan. At kami naging bahagi at naging anak mo. At sa Kilingan Mission Church, kami sama-samang maglilingkod sa isang Diyos na buhay sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyo. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pasasalamat ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang sama-sama panalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin.